Mukhang tatamaan ng eye cold. Nangangati yung aking kamay kung anong gamot yung aking ibibigay. Sa magandang pagkakataon kasi yan, para subukin din yung Kamusta kayo mga kalapatids? Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulog TV. Eto nga, nakikisilip tayo dito sa ating mga alaga dito sa breederan dahil nga yung hen na to naglabas ng itlog. Dalawang itlog na yung nililimliman ng ating gristle na yan. At meron tayong dalawang itlog dito. Itlog ng ating 6 overall champion na ito na si Angel, yung blue bar na yan. Overall, meron tayong ini-expect na 4 na inakay. Sana mapisa. Naku, bad timing naman yung grinder ng kapitbahay. Pasensya na kayo mga kalapatids, maingay. Wrong timing kasi nga nag-aayos yata doon dahil nga nabagyo yata yung kanilang bubong, nagpapa-renovate. Anyway, pasensyahan nyo na lang. Tignan natin kung maganda ba yung kalalabasan nitong dalawa, sapagkat etong gristle na to tsaka itong white flight na yan na black check, eto anak niyan si Angel, yung ating 6 overall champion. So dyan muna siya, pahinga muna siya dyan mga kalapatids. At eto nga, kakatapos lang natin magpakain mga kalapatids dahil nga nung mga nakaraang araw hindi naging maganda yung pagpapakain natin dito sa ating mga alaga. Hindi ko sila napakain ng tama. Naubos yung aking patuka na ibinibigay dito sa ating mga ibon. Tapos nung sumunod na araw naman, ayun, kasagsagan ng bagyo. Kahapon yun mga kalapatids, sarado yung mga tindahan at hindi tayo makalabas dahil nga baha sa lansangan. Kaya ang ginawa na lang natin mga kalapatids ay binigyan ko na lang sila ng konting bigas. Bagamat hindi sila sanay doon, pwede na yun mga kalapatids. Meron nga tayong mga tropa na hinahaluan nila yung kanilang patuka ng bigas, lalo na kapag malayo ang liparan kasi rich in carbohydrates yun na magagamit nilang fuel sa paglipad. Hindi naman ako nagbibigay nun mga kalapatids, kaya hindi sanay yung aking mga ibon. Pagkabigay ko sa kanila, kahit gutom na sila, ayaw talaga nila. Maliban dito sa ibon natin ito na nandito sa breederan, ito siguro kailangan niya ng lakas kaya kumain siya nun mga kalapatids. At yun nga, kaninang umaga naglabas na ng pangalawang itlog. Etong mga to, mapili ito mga kalapatids, pero pagkatingin ko dun sa kanilang patukaan, inubos din nila kinahaponan. Dropping check tayo, ayan, kita nyo, kasintabi sa mga kumakain, may merienda. Pangit ng dumi nila mga kalapatids. At ibig sabihin yan, wala talagang laman yung kanilang mga sikmura at mga bituka. Pero okay na yan, mamaya gaganda na rin yung kanilang mga dumi dahil nga napakain na natin sila. Kasabay nun, kanina kabibigay ko lang mga kalapatids ng tubig na may electrolytes para yung tamlay nila, dahil nga siyempre walang kain, kahit pa paano naman lumakas-lakas yung kanilang pangangatawan dahil instant iron yun, instant energy yun mga kalapatids, at mabawasan yung kanilang stress. Tinitignan ko kung may nagkasakit sa kanila mga kalapatids, mukhang okay naman sila maliban dito sa isang ibon nating ito. Ayan, ito mga kalapatids, kita nyo yung mata niya yan, yan yung nakikita nyong mata yan, kirat yan mga kalapatids. Mukhang tatamaan ng eye cold, mukhang magkakawa na eye cold tong ibon nating ito, pero under observation pa yan mga kalapatids. Kanina nakapikit na yan talagang pikit na at hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Ayan, ganyan lang mga ibon mga kalapatids, yung sakit nila hanggat kaya hindi nila pinapahalata. Instinct nila yon para hindi sila madali basta-basta ng predator. Pag may predator kasi, ang kadalasang target niyan yung mga mahihina o yung mga juvenile o yung mga bata na mahihina o tsaka yung may mga karamdaman. Ayan ayan mga kalapatids, kita nyo yung mata niya, di ba? Magkaka-eye cold to. Gagamutin na natin yan agad mga kalapatids. At ito, under observation din yung isang ibon na ito. Pero kanina, lahat naman sila magana kumain kasi nga patay gutom sila. Lilipasan ng gutom yung ating mga alaga. At kanina nga pagkatapos nating magpakain sa kanila, gusto na nilang lumabas. Andito sila, sisisikan. Ine-expect nila mga kalapatids na bubuksan na natin yung kanilang release door para makalipad sila. Pero hindi natin gagawin yan kahit gusto natin dahil tignan nyo naman yung galaw ng mga puno. Ang lakas ng hangin, napaka-wild ng hangin mga kalapatids. Baka sumerga lang yung ating mga alagang ibon sa kanilang paglipad. At isa pa, alam nyo naman, may bagyo pa rin hanggang ngayon. Katitila nga lang ng ulan at pabugso-bugso yung ulan, titigil, tapos malakas ang hangin. Minabuti ko na lang na ikulong na lang muna sila dito sa kanalang pagka medyo ganda na ang panahon. At dahil nga hindi maganda yung kondisyon ng ating mga alaga, lalo na to, tsaka ito. So sabay-sabay na yan sila mga kalapatids.
ano na tayo, prevention na tayo agad. Ito ang gagamitin natin, oregano. Ganun pa ba? Libre lang yan mga kalapatids. Ayun o. Gusto mong tukain to? O sige, tukain mo nga. Kala ko, tutukain mo. Bumaba ka pa eh. Gutom na gutom pa rin yung ating mga alaga mga kalapatids. Gustong gusto pang kumain ng mga yan. Pero inawat ko na dahil baka mamaya masobrahan naman at hindi pa makapag-adjust yun dyan. Diba tayo pagka gugutom tayo, sobrang yung gutom natin, tapos biglang kumain tayo ng sobrang dami, naiimpatyo tayo. Ganun din yan mga kalapatids. So alalay tayo sa kanilang metabolism para matunawan din yung ating mga alaga. Mamaya-maya naman pakakainin natin yan. Tsaka ang pinakain natin yan yung mabilis matunaw mga kalapatids. So paano ba yan? Dudurugin ko muna to, tapos ilalagay natin yung katas dun sa tubig na ipapainom natin sa ating mga alaga. Lalo-lalo ka na. Oh, kukunwari ka pa. Nakita kita kanina, kirat na kirat ka na. Yan, mga kalapatids, yung ating pang south na ibon. Kapatid yan ni Angel, mga kalapatids, kaya lang magkaiba ng clutch. Eto, nestmate yan. A few moments later. Eto na mga kalapatids, tada, ang bilis, diba? Dinurog ko na, piniga ko na, at nilagay ko na dito sa tubig. Pinigaan ko na rin ang kalahating kalamansi at nilagyan ko ng kaunting honey para na sa ganun prevention din mga kalapatids doon sa sakit na cancer. Ayan, sa mga solid supporters natin na matagal lang nakatutok dito sa ating channel, alam na yan. Ayan yung isa sa ating mga ginagawa. Gusto nga natin yung natural sapagkat hindi tayo agad-agad basta-basta naggagamot mga kalapatids. Pagka nakikita akong ganyan, pakirat-kirat na, hindi ako natataranta, hindi nangangati yung aking kamay kung anong gamot yung aking ibibigay, lalo-lalo na chemical mga kalapatids. Isang magandang pagkakataon kasi yan mga kanubi, para subukin din yung kakayahan ng inyong mga alaga, yung kanilang resistensya, kung kaya ba nila, iindahin ba nila o matitiis ng katawan nila o kayang lampasan ng katawan nila. So magandang pagkakataon yan mga kalapatids para tignan. Kasi pagka naglilipad na kayo at nagsasakay na kayo sa truck, uso dyan ang hawahan ng iba't ibang sakit kasi iba-iba ibon, plus yung stress ng lipad, yung stress ng schedule, yung dilipad, tapos karga, recover, yung nakaka-stress yun mga kalapatids, alam niyo yun. Mataas ang stress, mataas ang chance magkasakit. Ganyang sakit, simple lang yan. Kaya di agad-agad natin yung ginagamot. Nagagamot lang tayo mga kalapatids kapag sobrang lala na. Ibig sabihin talagang hindi na kaya ng kanilang immune system, so kailangan na ng suporta. Doon naggagamot na tayo ng commercialized medicine. Pero pag gaganyan, masigla pa yung ibon, kayang-kaya pa niya yan, hayaan lang natin yan. Kasi pagka nakayanan niya yan, yung katawan niya, magpo-produce yun ng immune system laban sa ganyang klase ng sakit. And then kapag may virus o bacteria na ganyan din ang sakit mga kalapatids, alam na ng katawan niya yan kung paano kakaunterin. So hindi na uubra yung mga ganyan, lalong lalakas yung kanilang resistensya. Kaya ito lang muna tayo mga kalapatids, herbal lang tayo, wala pa tayong gastos, di ba? Yung ibon nating laging nauuna, ayan, naglilimlim, may dalawang itlog na yan dyan dito sa kanyang pinarisan. Ayan, pero gaya ng plano, wala tayong balak buhayin yan. Siguro sa mga susunod na araw, sisilipin ko yan kung fertile, at kung merong may gusto sa inyo, pwede nyong pick upin dito sa Quezon City. Paunahan na lang mga kalapatids, mag-comment lang kayo, paunahan na lang. Pagkatapos ng bagyo na nagdaan sa ating buhay at sa mga kababayan nating nasalanta, binaha, malungkot yung nangyari sa kanila sapagkat nawalan sila ng ari-arian at mga mahal sa buhay. Pero gaya nga ng alam natin, minsan talaga dumarating yung mga ganyang pagkakataon sa buhay para patatagin lalo tayo mga kalapatids sa pagharap sa mga hamon pa na darating. Kaya laban lang mga kababayan, panalangin lang at ingat-ingat na rin mga kalapatids. Sama-sama tayong babangon. May mga kalapatids din tayo na na nakausap natin na yung mga kalapati rin nila nalunod. So kawawa naman. So siguro sa mga susunod pag-usapan natin yan, at kung meron tayong magagawa, gagawa natin ng paraan para sila ay matulungan. So yan na muna siguro mga kalapatids. Maraming salamat sa inyo. Sa mga bago pa lang dito sa ating tambayan, mag-subscribe na kayo para sa mga susunod na kwentuhan, updated ka. Kung mag-like, comment, share, kung nagustuhan mo ang video, paki-follow na rin ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan,
nakapupulutan ng mga kaalaman. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam!